Ito, meron tayong bisita at kinakailangan mga empleyado ng gobyerno, mga member ng GSIS. Darito, tignan po natin yung panig at nalalagay sa sentro ng mga pag-question itong si President at General Manager ng GSIS na siya sinuspindi po ng Ombudsman for 6 months, no, habang may sinasagawa ring investigasyon. Narito po si Jose Arnulfo Wick Veloso, ayan, GM Veloso. Si Igan po ito, tsaka si Connie, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Magandang umaga, Igan, at sa iyo, Madam Connie, at sa inyong mga tagapakinig. Opo. Nakikinig yung mga member ng GSIS. Yung mga investment po ng GSIS na kino-question ngayon, unahin ko lang po yung Alternergy dito na final sa Ombudsman without talking about the merit. Kausap namin si dating Ombudsman Manuel Martires. Binabanggit dito niya na wala daw kasing desisyon sa board o pinayagan ng board yung desisyon na yun. Pero ay naman po sa may-ari ng Alternergy, meron daw above board daw ito. Meron daw kayong karapatan pala na pumasok sa mga pamumuhunan na PGM. Maraming salamat sa iyong katanungan, Igan, and Madam Connie. Alam po ninyo, ang management ay binibigyan po ng pahintulot na makapag-invest sa listed equities in the stock market or mga bonds or debt instruments sa halagang 1.5 billion po. So ngayon po, baka hindi ko naiintindihan po nung ating mga nag-file ng anonymous complaint, hindi ko kailangan dumaan sa board. Ano ba kailangan? Sinasabi dito sa ating guideline, kailangan listed po yung equity. May listed naman po yung equity. Sinasabi na meron daw free float. Preferred share po ang binili po natin. Yung mga free float po, cater po yun dun sa common share. Hindi na po ako pwede makapagbigay po ng mas marami pong detalye sapagkat inaaral na po ng ating ombudsman ang ating counter affidavit. Ngunit ang gusto ko po ibahagi sa inyo ay alam po ninyo, ang buong buhay po natin ay halos 40 taon ay nakalaan po sa pangangalakal, sa pananalapi. At ang mga kasama ko po na tumutulong dito sa atin ay lahat po ay mga experience na mga kasama natin sa banking at investment banking ay naiintindihan po namin na simula po kami ay nanunungkulan, kailangan po sumusunod po sa kaukulang reglamento. Kaya naniniwala po kami, sumunod po kami sa reglamento. Ayan po ang kasagutan so itong pera ng kawani ng gobyerno ininvest dito sa Alternergy, kumita na po ito, PGM Veloso? Kumita na po ng 117 million on the first year alone in terms of dividends. Alam mo, alam po ninyo, kadalasan po hindi natatanong. Yan po ay renewable energy. Yan pagka napunta ko kayo dyan sa may Pililla, meron pong mga wind farms dyan. O pagka napunta kayo doon sa Ilocos Norte, may mga wind farms dyan. Sila yun? Yan po, sila po yung kumpanya na yan. Bakit po natin gustong mag-invest sa mga ganitong klaseng renewable energy? Alam po niyo, ang presyo ng kuryente sa Pilipinas ay napakamahal. At napakahirap po mag-imbita na mga tao mag-i-invest dito sa bansa natin. Hanggang unang katanungan, magse-set up ako ng kumpanya rito, iba yung mahal ng presyo ng kuryente. Kaya kung maganda po ang magiging return, magiging safe, papasok po sa qualification ng liquidity at saka sa return, ay tayo po ay mag-invest. Para ho sa hindi nakakaalam, ang return po nito ay around 8.45%. Halos 8.media po ang return po nito. Ayun nga po tatanong ko, PGM Wick, sabi ho 56% rate of return on its investment. Yung sinasabi niyo ho na mahigit na 100 million na yung naibibigay, hindi pa ho yun yung full 56%? Hindi pa ho yan. Hindi pa ho yan. At pag maturity ba, isosoli yung pinaka yun nga, yung pinaka-capital. Uy, susoli po yung principal. Yun. Kailan ho ang maturity nito? Ilan po? Ang 5 taon po. 5 taon. Pagkatapos po ng 5 taon.
Okay. So yan po ang how that works. Okay. Lipat naman kami sa... ano ko lang. So meron tayong, so far po, yung dun sa 1.5 billion na inilabas po ng GSIS, for 100 million shares po ba yun? Ganun po, halos ganon. Hindi So, ko na ibig sabihin, yung, ibig sabihin po, malaki ang shares natin at mas maganda ho ang return. At yun mas maganda po ang inaasahan natin for the next 5 5 years. years. Opo. Okay. Lipat naman po tayo sa privilege speech si Senador Risa. Nag-invest din daw kayo sa isang online gambling? Kumita na ho ba yun? Yung kasi gusto marinig ng ating mga government employees, yung mga members ng GSIS, hindi naman tayo nalugi doon, PGM Veloso? Nais ko po ipaalam sa ating mga miyembro. Opo. Yan pong entertainment business na digital entertainment po na yan ay 2023 po nag-invest pa ang GSIS dyan. 2023? Okay. Mm-hmm. 7 piso, 8 piso pa lang ho, pumasok na po ang GSIS. So kumita na rin tayo doon. Kumita po. Tapos tuwing may magandang balita na lumalabas po dyan, nagdadagdag po tayo ng investment. So habang umaakyat mo yung presyo niya, nagdadagdag ang GSIS ng investment. Mm-hmm. Ngayon po, nung bandang Hunyo, ano ho ba ang research material that was in front of us na ito ay maaring mailagay sa index stocks ng Philippine Stock Exchange at maari din ito umabot ng 109 pesos galing sa isang pag-aaral na isang foreign stock brokerage na may research sila. Bakit kamo? Meron silang expansion in other countries at binigyan na sila ng lisensya magsimula mag-operate sa Brazil simula Setyembre. Opo. At magkakaroon din na sila at meron palang application sa South Africa. Opo. Kaya po sabi natin, habang ang presyo ay naririto pa lang, mag-invest po tayo. Matapos ang 1.5 linggo, ang naging usapan baka iban daw ho ang recreational entertainment. By sabi po natin, wala naman po sa equation po iyan. Ang ika nga, yan ay tinatawag na habang tayo ay nag-i-invest ng portfolio, ay tinatawag po natin na mga volatility. Di naman po ito, pag nag-i-invest po tayo, hindi naman po ito sa larangan lamang ng maiksing panahon. Pag-i-invest po tayo rito for the long run. Okay. For the long run. At saka gusto ko pong ibahagi sa lahat, ito pong halaga po na ito ay less than 1/2 of 1%, 0.13% lamang po ng buong portfolio ng GSIS. Yun nga gusto namin ito. Gusto ko sige po. May bahagi sa inyo. Tayo po ay, alam po niyo lahat ng investments po ng GSIS ay confidential in nature. Lahat po ng mga pondo, confidential in nature. Okay. May parang pilit, iniluluklok, hinahanap yung mga negatibo at pinapublish. Ngunit hindi po natin pinapakinggan na talaga ang posisyon ng GSIS. Mga kasamahan ko sa gobyerno, nais ko pong ipaalam sa inyo na simula ako'y sumali dito sa GSIS ay nakapagdagdag tayo ng 300 billion po sa pondo ninyo. Simula noong 2022, 1.88 trillion na po ang pondo ninyo sa GSIS. Okay. Nanggagaling po yan sa mga kita na atin pong naipon sa loob ng 3 taon. For the first 6 months of 2025, tayo po ay kumita na ng 77 billion net. Maghanap po kayo ng mga financial institutions na ganyan mga klase ng kita. Tayo po ay pilit na nagsasaliksik kasama ng mga kasamahan naming empleyado sa GSIS kung paano tayo makakahanap ng mga ginawa. Alam po nyo ba kung bakit namin ginagawa ito, Igan at saka Madam Connie? Sapagkat ibinabalik namin sa miyembro. Okay. Alam niyo po ba, sa buong Pilipinas, ang GSIS ang pinakamababang lending rate para ho sa ating mga government employees. Okay. 6% lang ho ang aming lending rate. Pero PGM... At umaabot ho ng 5 years, ng 15 years pala, at umaabot din ng hanggang 5 million pesos o 14 months yung pay. Bakit po natin ginawa yan?
tayo po tuwing nakikipagpulong, dumadalaw ho tayo sa ating opisina sa probinsya, iniimbitahan po ang ating mga membro, public school teachers, employees of local government, and other agencies. Tinatanong po natin, can you comment on our products, services, processes, even our people para ma-improve ho namin? Alam po nyo, naiiyak ang ating mga membro, sinasabi na, sir, 3 taon, 5 taon na, hindi namin nakikita ATM namin nakasanla sa mga loan sharks. At ito po ay ginawa po natin para sila mailigtas. 1.4 million government employees na po ang nag-avail po nito. Simula nung ito ay nilaunch namin noong 2023, 400 bilyon na ang amin pong napautang. At hindi lang po yan. Nagkaroon din po tayo ng pagkakataon na makinig sa kanila na marami ng beses mga magre-retiro, wala pa pong sariling nilang matitirahan. Gumawa po tayo ng list with option to buy sa mga properties ng GSIS na foreclosed way back in 1997 during the Asian financial crisis. At sila ngayon ay naninirihan, mahigit 2,750 people na ang ating natulungan dyan. At ang inyo pong GSIS ay 99.6% digital. Ito po ang dapat na pinag-uusapan natin. Marami po tayong idinadaan at focus dito sa mga negatibong mga bagay na alam po ninyo, portfolio po, Iga, ng Batam Pony ang ating hinahandle. Sa loob po ng portfolio, napakaraming investment. Oo. BGM Veloso, doon lang sinasabi mo na confidential itong mga investment ng GSIS. Ba't lumalabas ng ganito? Sa inyo, nanggagaling din sa GSIS yan? Ay, yan na po ang hindi ko maintindihan. Sapagkat bawat financial institution, they guard all of this kind of information in secret. Ilang ba ko na ho na pagtrabahuhan ko, hindi ho kami nagre-release ng ganyan. Kung bilyon-bilyon na ang binabanggit mo, intact pa ba yung pondo ng GSIS at kahit bilyon ang ininvest nyo, hindi ika nga maapektuhan yung mga benepisyo ng ating mga miyembro? Yan po ang patunay na totoong intact ang pondo. Magkano na po? Pamamagitan ng ating net income po, 77 billion na first half of this year. 77 at ang ating pondo ay nadagdagan ng 300 billion. Actually, it's more than 300 billion. It's close to 350 billion that we were able to increase. Hindi po yan ang mga sinisipat. Yung sinisipat po yung mga dumi na gustong iparatang po sa atin at pinagsabay-sabay po yan. Sino po sa tingin ninyo, sir, ang nasa... Bakit nagkakaganito? Hindi na po natin kasi po, hindi ko na pong gustong puntahan ang topic na yan. Sapagkat ang gusto kong pagtuunan ng pansin, paano ko pa lalo madadagdagan ang ating serbisyo? Habang ako'y nasa preventive suspension, pinag-aaralan ko. Ano pa ba ang ibang medical benefit na pwedeng maidagdag sa aming mga miyembro over and above the PhilHealth benefit that we can receive? Meron bang nakaabang na dagdag benepisyo sa mga member ng GSIS na habang nasa preventive suspension ka? Abay, ako po'y nag-aaral po para pagkadating ko po ay maari ko pong ma-lay down po ano yung pwedeng maipagtikit-dikit sapagkat kailangan natin makapag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Alam po ninyo, pag nakikinig ako sa mga miyembro natin, sinasabi nila, mas lalo na doon sa mga malapit na o doon sa mga pensioners natin. Sila ay nauubos ang pensyon sa kanilang maintenance medicine. Paano tayo makakatulong? Paano tayo makakatulong po dyan? Yan po gusto ko mapagtuunan ng pansin at mabigyan ng atensyon. So yan po ang ginagawa ko para mabigyan ng kakataon ito mga kasamahan ho natin sa gobyerno, guminhawa pa po ang buhay. Nung July 11 nga lang ho, tinanggap ng ombudsman, si Ombudsman Martires po itong, kumbaga in-uphold nga itong preventive suspension po sa inyo for gross misconduct, gross neglect of duty and violation of reasonable office rules and regulations along with 7 others kayo, no? Kayo ho ba ay confident, no, na mapapatunayan nyo and hindi ho kayo malalagay po ho sa mas matindi pa hong mga sitwasyon in the coming days? Confident po tayo sapagkat alam po ninyo sa atin pong ginawa ay kami naniniwala na ito ay nasa tamang proseso.
At yung kung sino man nag-file ng anonymous complaint, baka lamang hindi po nila naiintindihan. At kaya naman po, dun sa ating counter affidavit, pinaliwanag po natin kung bakit po ganoon ang ating posisyon. Okay. Gusto ko lang pong gumawa ng pagkwenta, mathematics. Bago ho kayo umupo dyan, alam nyo ba magkano yung pondo ng GSIS? At ngayon pong ito, hanggang saan yung pondo natin ngayon? Kumpara ko lang po. 1.53 trillion po yung ating pondo noon. Pag-upo nyo? Ngayon po, pag-upo po. Ngayon po, 1.88 trillion na po. Alam po nyo, 72% ng ating investments ay nasa risk-free. Yung 40% dyan, nasa government securities. Yung 20% dyan, nasa loans to members. Yung balance nasa real estate. O, yan po tinatawag. Di ho ba, the lower the risk, the lower the return. So ngayon po, tayo naman ay gumagawa ng pagsusuri. Yan ang tinatawag sa term sa financial markets ng may mga calculated risk taking na nag-invest sa equities. 19% po ng investment natin dyan ay nasa equities. Meron po tayong 5% into private equity funds. Ito po yung mga foreign na mga pondo na nagka-focus sa infrastruktura. At meron po tayo mahigit na 4% o imbalance into cash and near cash items. Ang investment po ng GSIS ay halos lahat po nasa risk-free investments. Ito po ang ating risk-free. Risk-free investments po. Kaya itong nasa equities ay mapaliit na porsyento. Ngunit yan po ay tinatawag na calculated risk. Hindi rin naman po nila tinatanong. Kumusta naman po yung ibang kita nung aming nasa equities? Hinahanap lang nila yung nalulugi, ba't hindi po yung nakikita? Pero naniniwala ho kayo? Meron bang interesado dyan sa GSIS sa pwesto mo? Sa tingin ko naman po, hindi ko na po sasagutin yan sapagkat... Wala ka bang marites dyan? Baka... Kasi pag binug-uusapan natin ay pera ng GSIS, ang laging nahuhulog sa upuan mga miyembro eh. Kaya buti na lang pumayag ang mga kapanayam namin at marinig nila na hindi mapapabayaan yung mga miyembro. Hindi po. Ako po, Igan, ako po ay nanilbihan po sa iba't ibang lalaking bangko, both local and foreign. Naging presidente din po ako ng Bankers Association of the Philippines bago po tayo manilbihan dito. At gusto ko po iparating sa ating mga miyembro. Ito po ay aking pagbibigay tanaw naman sa ating mga kasamang Pilipino na ako'y maninilbihan. Pagkatapos po nito ay tayo naman po ay babalik at mag-aalaga na lang ako ng mga apo natin. Ngunit trabaho po ito. Ito yung kabisado nating gawin. Pagbalik-balik ka rin mo man ang mundo, pinag-aaralan po natin simula bata po tayo. Simula noong 20 anyos po ako noon ako nag-graduate. Ito na po ang ginagawa ko. Ito na po ang disiplina ng buhay ko. Ang disiplina ng buhay ko, sumunod ko ano yung patakaran. Hanggang dito ka lang pwede mag-invest. Ito ang patakaran na pwede, dapat mo lang sundin. Sinusundan po namin yan. Ako may pahabol lang po ako doon sa pag-invest po sa online gambling dahil napakalaking moral issue na siya ngayon, hindi ba? Dahil sa marami nalululong. Will you still continue or hindi ho ba magbabago ho yung isip nyo na pag-invest even sugal. with that o sa sugal? Ang gusto ko po iparating ay mahabang debate pagka sinabi mo moral or integrity o yung issue or ethics. Mahaba pong debate. Hindi po ako sasali sa ganyang diskusyon. Ang mandato ko po, maghanap ng pera na kumikita para sa ating mga miyembro. Kung ito po ay sabihin illegal, ako po kasama ng aming mga kasamahan sa board, ay papalitan po namin ang tatanggalin po natin to sa investment po natin. O pagkat tayo po ay makikinig. Makikinig tayo sa mga lawmakers, makikinig tayo sa paano pong guide po sa atin. Alright. Okay, ang Pangulo, may tiwala pa sa inyo, PGM Veloso? Tayo po ay naninilbihan sa trust and confidence ng ating Pangulo. At ang gusto ko pong ibahagi sa lahat ng ating pong mga kasamahan sa gobyerno. Ako po nanilbihan sa ating gobyerno ay integridad at honesty, public trust,
prudence lang po ang aking pukunan Okay. ever since that Okay. I've joined. At And I am going to make sure that I am going to uphold all of this together with the rest of my colleagues in the GSIS who probably are also suffering in silence with all their hard work. Mapapatunayan po natin na lahat po na ginagawa po natin ay tama at para po sa best interest ng ating mga miyembro. Opo. At pagka kayo po ay tinuturo dito sa mga kung ano-ano, mga negatibo, handaan po ninyo ang inyong GSIS matatag. 1.88 trillion strong na palakas po natin ng 300 bilyon. Ang atin pong kita for the first half of the year is already 77 billion, and we will continue to find other opportunities to provide the best ginhawa to our government employees. Okay. Yan po ang aming commitment. Anong pinagkakaabalahan mo ngayong nasa preventive suspension kayo, PGM Veloso? Pinapagkaabalahan ko po ay ang aking mga apo na kung pagbigyan ako ng oras. Ilan ba yan? Once in a Lolo while, duties. 10 na po yan. Wow. Once in a while, nagkakaroon na po tayo ng pagkakataon na makapaglaro uli ng golf. Dati po yan, Sabado na lang ako nakakapaglaro. Napapagbigyan ako ng pagkakataon uli. At nabibigyan ako rin ng pagkakataon makakaroon ng time sa aking pamilya sapagkat malaking panahon din po ang nilaan ko sa pagtatrabaho lamang. Okay. Ako, maraming salamat Thank you po. BGM Veloso sa oras at narinig ang panig ninyo sa mga isyong ito. Ingat po kayo. Thank you, sir. Marami pong salamat, Igan, at sa iyo, Madam Connie, at sa inyong tagapakinig. At nagpapasalamat po ako at nabigyan niyo ako ng pagkakataon. Thank you rin, sir, ha, sa oras. Thank you po. Thank you. Thank you. At salamat, pinayagan ka na ng abogado mo. Dahil nung pa natin siya... Yes, matagal na nating. Nagbigay lang siya ng statement 2 weeks ago. Pero at least ito, napahintulutan na siyang magpaliwanag. Abangan po natin ang resolusyon ng mga isyong yan. Si PGM Jose Arnulfo Wick Veloso, President at General Manager ng GSIS, ang inyo napakinggan. Mga Hilingan, walang pinoprotektahan.